Ang original Chris Paul, kapag nadagdag sa team, tumataas ang winning rate. Kaso nga lang, kinakapos pa rin pag playoffs. Napatunayan naman yon sa regular season sa Suns, OKC at Clippers. Base sa report ni Sham, ang mindset ng Golden State, i-trade ang kanilang mga players bukod kina Clay at dito kay Steph. Nangyari yan after i-demolish ng Pelicans itong Golden State. Sinabi rin naman ni Steph sa interview noon, hindi na rin kasi pwedeng gawin yung dati nilang ginagawa kahit pa meron silang standard at wag nang umasang magiging ganun pa rin ang resulta. Nanalo naman ang Golden State versus sa Bulls mula sa 4th quarter run ni Steph. 15 points ang ginawa niya doon. May total siyang 27 points, 5 rebounds at 9 assists. Si Klay Thompson naman 30 points at 7 3-point shot. Si Kuminga nasa 24 points. Si Wiggins nasa 17 points. Mukhang natakot ma-trade. Pero ang sinabi naman talaga ni Sham, mindset ng Golden State na i-trade ang mga players nila. Hindi naman nila sinabing initially iti-trade nila yung mga players dahil parang nabudol sila doon sa Jordan Poole at CP3 trade. Si Chris Paul, 38 years old na ngayon nung matrade sa Golden State, going 39 na siya. Mas bata si Jordan Poole, ang ginawa naman kasi ng Golden State mostly dahil yun sa team chemistry. Kung si Jordan Poole lang ang binigay nitong Golden State, okay pa sana. Ang sinama ng Warriors sa trade na yon si Patrick Baldwin, Ryan Hollins, 2027 second round pick at 2030 protected first round pick. Pero hindi kasi unang beses na nangyari sa Golden State ang ganyang trade. Bukod kasi sa team chemistry, andun pa yung salary cap issue nila. Pero kung titingnan mo kasi yung trade ni CP3 dito kay Jordan Poole, una pa lang parang lugi doon ng Golden State dahil may kasamang first round pick. Naka 32 games na so far si Chris Paul pero injured siya ngayon. Kaya nga sabi ko dati hindi pa malalaman kung sino ang panalo sa trade na yon. Ngayon pa lang. Kung titingnan pa yung binigay ng Golden State dito sa Wizards kapalit ni Chris Paul, lagyan pa nila ng at least 2 first round pick yun or kaya 2 pang second round pick. Mas may chance sila ngayon makuha sana si Lauri Markkanen. Base yan sa hinihingi ng Jazz na katulad ng kay Rudy Gobert. All-star si Markkanen, champion player si Poole. Lamang ng 10 milyon si Jordan Poole kada taon sa kontrata kontra dito kay Markkanen. Sabihin nating mas mataas ang value ni Markkanen bilang player. Mataas naman din ang value ng contract ni Jordan Poole. Kaya mas ideal na pwedeng makuha ng Golden State sana itong si Markkanen kaso namintis nila ang tsansa na yon. So hindi ko na alam kung ano yung nilagay kong caption doon sa thumbnail at doon sa title. Noong 2019, tinrade ng Golden State si Andre Iguodala papuntang Memphis. Ito yung injured pa si Clay, pumunta ng net si KD, nakuha naman nila si D'Angelo at kailangang i-trade si Iguodala para sa salary cap. Nakakuha pa noon ng $2 million ang Warriors. Ang kasama sa trade na yon, 2024 first round pick. Protected yun. 2024 din magte-take effect ang trade na yon or draft pick na yon para dito kay Iguodala na nakuha dati ng Memphis mula sa Warriors. So nasa 5 season din ang dumaan nun. Sa tagal din ng pick na yon, napunta na yon sa iba-ibang team. Napunta sa Boston na ginamit ng Memphis sa trade para kay Marcus Smart. May mga package pa yon pero notable names na lang yung gagamitin ko. Ang ginawa pa ng Boston, ginamit yon sa trade para naman makuha nila si Drew Holiday galing Portland. Kapag pumasok sa top 4, ang pick na yon mapupunta pa rin sa Golden State pero kapag lumagpas, mapupunta na sa iba. Ngayong season, nag-retire itong si Iguodala, ngayon din ginamit ng Memphis, ngayon Boston yung nakinabang doon. Dahil isang pick lang yun, nag-iba yung landscape ng NBA lalo na sa East. Ang Boston ngayon ang number 1 team so far sa liga. Nakakuha ng 2 former All-Star ang Boston gamit yung 2019 pick galing kay Iguodala mula sa Golden State. Dahil nga, tinrade ng Memphis yun papunta dito sa Boston at yung Boston kasi nakipag-deal nun sa Wizards. Nakuha ng Boston yung pick at syempre ginamit nila kay Holiday. Kaya isang pick lang yun, nakuha nila yung 2 players. So medyo magulo, basta doon nagmula yun sa 2019 pick kaya pumayag ang Boston na ibigay nila si Marcus Smart. Kaya so far, wala ngayong pick ang Golden State sa 2024 pero nakadepende na lang yun kung makakakuha sila bago ang deadline. Ang mangyayari pa, trade palabas ng mga players para makakuha sila ng impact player. Doon nga lang ang problema. So sinabi ko dati si Wiggins, bumagsak ang value. Ang report ngayon, bumagsak ng all-time low ang value ni Wiggins sa trade market.
Ang natitira pang first round pick nila until 2030, 5 pa. Marami pa yon, pero ang problema doon, hindi sila pwedeng gumamit ng magkasunod na first round pick. Pwede nilang gamitin yon kung magkakaibang players ang kukunin nila sa trade. Ang next 5 years din ng Golden State nasa critical phase dahil retirement na yon ni na Steph, Clay at Draymond. Mga until 2027, so kailangan na mag-rebuild doon ng Golden State gamit yung mga draft picks. Meron sila mga batang players ngayon, kaso nga lang, andun pa kasi sina Steph, Draymond at itong si Klay Thompson. Stiff situation ngayon ng Golden State pagdating sa kanilang mga asset. Sa Chris Paul trade, sa technicality, wala silang makukuha doon kung sakali. Kumbaga, natamaan na naman ang kamalasan si CP3. Nasa retirement age na siya. Dahil kung meron pa siyang sigurong mga 2 taon pa or sabihin natin nasa mid-35, pwede pa siya kasing magamit ng Golden State bilang asset sa trade.